Napakadalang lang hong mag-live niyang si Ma'am Cathy B, pero pagka nag-live yan, sigurado pang biinan ho yan. Dito sa video na 'to, meron ho siyang hamon para doon sa mga congressman kagaya nitong si Ace Barbers, nitong si Paduano, nitong si Abante, at nitong si Attorney Google. Meron ho siyang hamon dito sa live niya na 'to para doon sa mga congressman na nanggigipit sa mga vlogger. Hintayin nyo lang, naku, dito sa video na 'to tatamaan kayo dito kay Ma'am Cathy Binag. At dito rin ho sa video na 'to, tayo ho, naintriga, diyan sa pagbibitiw bilang, hepe ng PCO nitong si Cesar Chavez. Nakailang buwan ba yan si Cesar Chavez? Parang kailan lang pinalagay yan bilang, PCO, chief, 'di ba? Ang pinalitan ho niya kung 'di ho tayo nagkakamali, yung yung parang medyo mataba yun, si Cheloy, si Tabachiching. Yun ho ang pinalitan nitong si Cesar Chavez. Nasa 5 buwan o 4 na buwan pa lang ho atang PCO chief yang Cesar Chavez. Bakit ho siya nagbibitiw? Hindi nyo na ho ba kinakaya? Ang daluyong ng damdamin na sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Siya daw sinisisi. Anak ng toko. Sinisisi yung PCO secretary. Bakit daw napakababa ng trust at approval rating nitong si Bangag? Kung ako sa'yo, Cesar Chavez, diniretso nyo na sila eh. Diniretso mo na yung mga tao dyan sa Malacanang. Dapat sinabihan nyo na sila na kahit ano pang gawin namin sa PCO, hindi namin maitatago ang pagiging bangag mo, Marcos Jr. Dapat din, yarin lamang aalis ka na, di ba? Pero ano ho yan, may ibig sabihin pagka ganyan hong nangyayari, diyan sa loob ng Malacanang, meron ho talagang problema. Kung yung mga sekretary ng mga ahensya na kung saan dapat nagpapabango sa presidente, nagsisialisan, kagaya nitong si Cesar Chavez, nitong si Chelo Garapil, at yung panibagong PCO secretary, pagka medyo tumaba-taba na bulsa niyan, sisibat na rin ho yan. Pero bago lang mga kababayan, bago tayo magkalimutan, kayo naman, bago tayo magkalimutan, siyang like at subscribe para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, ha? Pagka-click nyo yung subscribe, i-click nyo yung all notification. Para ho lahat ng upload natin, talagang makita nyo. Kayo hong pinakauna, yan hong pinakalibre. Sa lahat ng libre, yan ho talaga pinakalibre, ika nga. Eto, bago natin panoorin ito kay Ate Kat. Ate Kat, kumusta ka na? Sana nasa mabuti ng kalagayan kasi medyo naririnig-rinig ko kulang lang yan sa salabat. Inom ka lang ng luya, matatanggal yung mga sabit-sabit sa lalamunan, ha? Pagaling ka, Ate Kat, ha? Dito muna ho tayo, dito kay Cesar Chavez. Naku, malaking dagok na naman ho ito sa administrasyon ni Bangag. Kasi kung yung mga individual na iyong itinalaga para pabanguhin ang pangalan mo at ngayon nag-aalis yan sila sa tabi mo, malaki problema nyo. Eto, isano natin ang ating video game. Na po bilang Acting Secretary si Presidential Communications Office Cesar Chavez. Nako! Epektibo raw ang irrevocable resignation ni Chavez. Irrevocable, no? Wala makakapigil, alis ako dyan. Siyempre, nakasaalang-alang din ang kanyang pangalan sa administrasyon. Kaya mas maigi pang nag-resign na siya. Kung okay na rin naman, medyo kumita-kita na siya dyan sa pagiging PCO chief na pwede na siya sumibat. Pero kung tayo ho ang PCO chief, baka ano pa lang, 2 linggo pa lang alis na tayo. Kayo ba naman ang paulit-ulit na hamunin ng hair follicle test ng sambayan ng Pilipino at di kayo tumatalima? Paano kukontrahin niya ni Cesar Chavez? 'Di ba? Kung kayo ang PCO chief at ang issue yung pinirmahan na palsipikadong budget ng Pangulo, paano yan didepensa ni Cesar Chavez? Ang trabaho kasi niyan, pabanguhin ang imahe ni Marcos Jr. Lahat ng propaganda ang pabor sa administrasyon, pabor sa gobyerno, yan hong gagawin ng mama na yan. O siguro hindi niya na ho kinakaya yung mga pinapagawa sa kanya. Baka fake news na yung gustong niya iutos dito kay Chavez. Sabi niya siguro, iskapin na ako dyan. Hindi ko kayang gawin yung mga kabalbalan na yan. Sabi siguro ni Cesar Chavez, ayoko na yan, bahala kayo dyan. Kayo nang bahala dyan, okay na ako, uwi na ako. Ano ka na to, Pagkataas siya bagay, si Garapil, matagal-tagal din yun si Cheloy.
Yung mataba. Panigurado pag pinakita ko larawan ni Cheloy Garapin sa inyo, yung tipong yung feeling entitled na nung nakapasok siya bilang chief, nagkaroon ho ng skandalo. Yung sa eroplano ba yun? Nakalimutan na natin eh. Basta merong ganong hanas yang si Cheloy Garapin kaya siya nagbitiw. Kaya siya sinibak at pinalit yang si Cesar Chavez. Tuloy ho natin. Dami naman po sakali ni PH. Chavez simula February 28 o mas maaga February 28. Naku. Ibig sabihin siya pa ang PCO secretary. kung may ma-appoint ng kapalit sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Chavez na isa lang ang pinagsisisihan niya. Yan daw ay ang pagkukulang niya sa kanyang tungkulin. Gayunman, Nako! Hindi na. Hindi ka nagkulang, Brad. Hindi ka nagkulang. Alam ko naman na pinapakagatan mo lang ang sambayan ng Pilipino. Cesar Chavez, alam namin. Mahirap pa sa mahirap, depensahan niyang si Marcos Jr. Kahit ibigay natin yung pinakamalupit sa PR dyan sa mama na yan, sigurado ligwak yan. Wala kayong magagawa. Anong sasabihin nyo? Okay, ikaw PCO chief ka, PCO, ikaw ang pinuno dyan. Nagtataasan ng presyo ng bigas. Paano mo pababanguin? Ano sasabihin mo? Mababa ang presyo ng bigas? Ganon. Hindi mo pwede yun. Kaya malabo yung kahit sinong ilagay nyo dyan bilang PCO chief, sa ayaw sa gusto nyo, mai-stress. Mapipressure kayo kay Kokak dahil maya pagka nakita niya yung approval at trust rating nitong si Marcos Jr., sinisisis, Cesar Chavez, hindi mo pinapalabas yung mga magagandang ginagawa ng administrasyon. Baka ganun sinasabi siguro sa kanya. Ang problema, wala namang magandang ginagawa eh. Di ba? Ano ho bang magandang ginagawa nitong administrasyon na to? Maliban sa ngayong panahon na to, nangangampanya siya para sa alyansa ng mga mambubudol. Di ba? Maliban doon, anong ginagawa niya? Maliban sa pagbabangag nila dyan sa Malacanang. Pagbabangag sa kapangyarihan. Kayo naman. Huwag kayong masyadong defensive. Bangag na nga sila eh. Di ba? Hindi mo talaga kahit sino, kahit ilagay mo pa dyan sino bang pinakamagaling mag-PR dyan? Sino ba? Sino bang PR nitong si Tatay Digong? Si Tatay Digong kasi di niya kailangan ng PR eh. Di ba? Lakad ka lang sa karsada. Wow, tahimik na dito. Dati mayroong tambay dyan Dati nantitrip yung mga nangiinom dyan Wala na yung mga yon. Yun ang PR ni Tatay Diggs. Pero dito, kailangan pa hong i-megaphone, i-social media, i-mainstream media, yung mga gawa-gawang accomplishment ni Bangag. Yun ang problema. Troy. nagpasalamat si Chavez kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tiwalang binigay sa kanya. Noong September 2024 po, itinalaga Yan ang nga po sinasabi natin. September, October, November, December, January. Anak ng toko, nakalimang buwan ka lang. Hindi ka man umabot ng kalahating taon. Yan ang problema ho natin dyan. Ibig sabihin, meron ho talagang issue sa loob ng Malacanang. Yung mga tao doon, siguro pinipressure ho ng principal nila o yung asawa ng principal nila para mag-perform. Ang problema, kahit anong gawin mong PR, kung yung kumakalat ang ipinagbabawal na droga, kaliwat kanan ng korupsyon, ang daming naghihirap, napakamahal ng presyo ng bilihin, kahit ilagay pa ho natin dyan yung lahat ng presidente ng mga mainstream media, pagtulong-tulungin natin para pabanguhin ang pangalan ni Marcos Jr., wala hong mangyayari. 100%. Itataya ko ho yung ko dyan. Papakalbo tayo dyan. Itataya ho natin yung hinliliit natin dyan. Sigurado ho tayo. Walang magagawa. Kasi yung mga kababayan natin, sila hong nakakakita. Isa pa yan, yung Okta na yan, yung mas pinagkakatiwalaan daw ang mga Marcos kaysa sa mga Duterte. Bakit kailangan yan ngayong mga panahon na to? Tapos na mga Marcos. Di na sila makakatakbo. Nandiyan mo pala si Amy, sorry. talagang acting secretary ng PCO, si Chavez. Dati rin siyang opisyal ng Department of Transportation at isang radio broadcaster. Mga kapatid, Dimples. Ganda ni Dimples. Buti na lang, swerte ka, Marcos Jr. Nakita ko si Dimples. Kung di ko nakita si Dimples, naku, talagang mayayari ka dito sa video na to eh. Pero swerte ka, nakita ko si Ma'am Dimples, kaya kumpleto na araw ko. At dahil dyan, sino ba yung susunod natin? Gusto niyo ba mag-init yung mga tumbong niyo? Try pa ba natin to mga mga ungas na to?
itong paghahain sa Supreme Court upang ipatigil ang impeachment case versus BP, umani ng batikos kesyo ano na daw, desperate move. Kayo naman dyan sa House of Representatives. Ano sa inyo gustong tumakbo itong aming Ate Sara? Wala na talagang tatakbuhan, ganon. Anak ng tokwa. Ano siya pupunta? Barangay hall. Siyempre, sa Supreme Court. Hayaan natin magdesisyon yung mga brilliant mind ng ating mga anong tawag dyan, mga associate justices. Ayan, sila mag-usap-usap po. Binabakapan ba na saligang batas yung mga kabalbalan ni Tamba? Pagka binabakapan, di ituloy. Hintayin ho nating magsalita. Pero para sabihin, hoy, desperado na si Sara. Kukornin nyo. Talagang gusto nyong corner itong alin, no? Gusto nyong, wala kang tatakbuhan. Kahit saan talagang yayariin ka. Walang nga talaga. Ito, sano natin, game. Umani ng pagtuligsa sa mga kongresista ang petition for certiorari at prohibition na inihain sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment Grabe, ang ganda talaga ni Ate Sara, no? Sana yan ang presidente natin. Para kahit pa paano, lumiwaliwanag naman ng Pilipinas. Ngayon mo kasi nasa kadiliman tayo. Nangangapa-ngapa tayo, tinitingnan-tingnan natin kasi tayo papatungo. Hindi ko natin malaman, walang direksyon eh. Diba? Pero pagka itong si Ate Sara na nakaupo, sigurado ho tayo yan. 100% ika. complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa kaparehong opisyal sa loob ng 1 taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang 3 petisyon na isang grave abuse of discretion. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikokonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito'y kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, Magaling ho talaga tong kampo nitong si VP, ha? Pagka ho pala tinanggap na nitong si Reginald Velasco, yung unang impeachment complaint, automatic na ho pala yun kasi renisib nyo na eh. Ha? Renisib na ho nila. Ngayon, yung pang-apat, yung inano nila, ang tawag dito, yung kanilang tinutukan, hindi ho pala pwede yun. Hindi na po pala valid yung ika-4 na impeachment complaint. Kaya pala pinapaatras nitong si Luis Tro kasi mga abogado naiintindihan nila yung mga technicalities na yan. o nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment complaint dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rons Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutors, na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment complaint. Tingnan nyo ha. Si Busita di pumirma. Pero yung kasama niya sa One Rider Party List, kaya kalokohan yan eh. Kalokohan yung party list na yan. Wala ko silang iisang tayo diyan sa mga issue sa House of Representatives. Dapat mag-usap kayo ni Busita. Ako di ako pumirma, ikaw magiging prosecutor ka. Batukan pa kita dyan eh. Sumabit lang nga kayo dyan sa One Rider na yan eh. Sa totoo lang kay Busita ho talaga yung One Rider na yan. At ano lang yan, nung nanalo na yung One Rider Party List, biglang nasa eksena na itong mga kumag na to. Ngayon pala, baka kayo ba nagpondo? Ganito rin ang panindigan ng iba pang kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroon bang mali o wala pag-file. Ayon naman kay House Senior Deputy Hoy, ito si Dong oh. Si Dong, tapos na, Brad, tapos ka na, pahinga ka na. Ikaw naman oh. Hayaan mo na yung mga wala na rin naman yung sa bagay, attendance check. Nagsalita na ba si Aurelio Dong Gonzales? Nagsalita na. Ano sabi niya? Baka minomonitor ho siya ni Tambaluslos. Diba? Kasi yung mga nakapaligid sa kanya, dapat dumidepensya dyan sa impeachment na yan. Ano sabi ni Dong? Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehiyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte, kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Wala namang natatakot.
kung inaksyonan yung una, hindi nyo inupuan yung unang impeachment at pinirmahan nyo, o nagbotohan kayo, dinala sa Justice Committee yan, dinala sa Senado, di wala tayong problema ngayon. Ang dami nyo kasing kaartihan. Ang dami nyong hanas dyan, di ba? Inupuan nyo eh. 3 linggo, 2 linggo nyong inupuan. Yung impeachment, 4 na linggo nyong inupuan. Yung unang impeachment complaint nitong sino ba? Sila Leila de Lima. Oh, siguro nakita nila, naku, yari tayo dito kung sakaling dapat yung articles of impeachment na galing sa House of Representatives, yung napag-usapan nitong sila Luis. Yung talaga kabisado nila, yung matatayuan nila dyan sa impeachment proceeding, di ba? Yun ang gusto nila eh. Yung kina de Lima, kung ano, parang kumbaga chapstick, pinagalo-halo lang para maging impeachment, di ba? Kaya sinulido nila sa ika-4. Doon pa lang pala sa una, yun na yun. Ang bihira talaga, oo. Tuloy po ba natin to? Pagka si Dong Gonzales, sigurado walang alam yun. Desperado umanong Walang utak yan eh. Naging congressman, walang utak, anak ng toka, oh. Kumusta naman yung distrito nitong si Dong Gonzales diyan sa Pampanga? Kumusta ho yung kalagayan ng nyo? Ayan oh, Pampanga 3rd District Representative. Kumusta naman? Baka siya lang yumaman, ha? Baka siya lang ang nakapamili ng ng mga ari-arian diyan sa 3rd District ng Pampanga. Pambira ka, Dong. Hoy! Maya ka naman. Yaman-yaman mo, tumigil na kayo sa politika, wala naman kayong ambag. Ngayon, anak mo na naman, ganon. Walang yakang Dong Gonzales ka, oh. Maya naman ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Maya kayo sa mga constituent nyo sa District 3 ng Pampanga. Kawawa yung mga tao doon. Anong to ka, pagka Dong, naku, mayaman yan, daming lupa nyo. Yun ang bali-balita eh. O baka sabihin, sinisiraan. Ayaw mo yan, marami kang lupa. Walang niya ka, oo. O baka baka umiyak ka gaya dito kay kay Robert H. Barber. Huwag na, baka umiyak. Pagbigyan na natin, kawawa naman. pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan. Hamon naman ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin niya ang reklamo laban sa LOL. Kung naniniwala daw na inosente siya, harapin ang kaso. Taka ba, ha? Palsipikado nga yung impeachment na articles of impeachment eh. Doon pa lang sa tawag dito yung pinagbantaan. Ano pinagbantaan doon? Tanga ka ba, ha? Batukan kita dyan sa harap eh. Diyan sila napipikon eh. Yung tipo, kung may sasabihin kayo, sabihin nyo sa harap namin. Huwag nyo sa mga vlog nyo. Matapang nyo. Relax na kasi kayo. Di mag-vlog din kayo. Yung problema sa inyo, bira kayo ng bira. Mag-vlog din kayo. Kayo talaga, oo eh. Lilipat na natin to. Ay, si Jude. Nandito si Jude. Mamaya tayo kay Jude. kanya. Gihit naman ni House Assistant Ito. Ano sabi ni Jude? The Vice President is clearly rattled. Her desperation is showing and no amount of political maneuvering can hide it. Ano political maneuvering? At tupagin mo, iluluto mo adobo at sinigang. Walang yakang Jude Asidre ka. Wala ka nang ginawa dyan sa House of Representative kundi lumamon. Tapos bumibira ka pa ng ganyan. Walang yaka. Anong maneuvering? Walang minamanuver. Sinasabi dito, dapat inaksyonan yung unang impeachment. Ika-4, bawal ho yun. Isang impeachment kada isang taon lang. Yung naka-4 na kayo eh. Walang nga kayo. Una, masyado kayong pabibo. 2, grabe, daming nagsasampa. 3, hindi pa rin inaksyonan nitong si Solgen. Ika-4, doon nila inaksyonan. Hindi na ho pala pwede yun. Doon pa lang sa una, pangalawa, bawal na ho sa salig ang botasyon. Doon pa lang sa una, dapat iniakyat na sa Senado. Pinagbutohan na sa Senado. Problema, wala kasi kayong coordination. Mga pabildin pa kayo dyan. Gusto nyo rin yung impeachment, dapat doon pa lang sa impeachment na inihain nitong si Leila de Lima at nitong si Balico Ambibig, inayos nyo na, pinasok nyo na yung mga articles of impeachment na gusto nyong makita, para maisenda kagad sa Senado. Mga arte-arte pa kasi kayo. Ang arte nyo. Alisin na po tayo dito.
Pag nakikita ko tong ito si Tabachingjing, medyo nagugutom tayo. Lipat ho tayo dito kay Ma'am Ka TV. O, ilagay ko dyan, ha? Katabi nitong si Jude, si Ma'am, si Ma'am Ka TV. Itong si Ate Kat. Ate Kat! O, kumusta ka na, Ate Kat? Magpagaling ka, ha? Ganda-ganda talaga ni Ate Kat. O, ibang klase. Wala ho siyang kapare. Siya nga, talagang solido. Kada labas niya sa frame, kada labas niya sa camera, kada labas niya sa social media, talagang yung yung antipara niya. Ika nga nitong si Eric Sylvester, antipara niya, iba Tignan niyo naman ho yan, aura niya, yung dating niya kakaiba parang lumiliwanag yung parang kahit bad trip ka, makita mo lang tong si Ate Kat, sumasaya ang buhay mo, di ba? Tignan niyo naman yan. Grabe naman yan. Dapat, madam, hindi ka na pumasok sa politika. Nag-ano ka na lang, nag-artista. Ganda niya Ito, tuloy natin, game. Kay Ate Kat na tayo. Game. Yake. Diba? So, anyway, guys. The reason why nag-live ako, kasi masyadong alarming po yung nangyayaring pagda-down ng mga social media platform, ng mga di ba? Alam mo, sa politika, lahat naman yan may kalaban, di ba? So, ang nagiging problema natin right now is hindi nagiging patas ang laban, di ba? Ang nangyayari sa atin right now is nilalamangan yung mga tao. Tinatanggal yung Magtaas ng kamay. I-like nyo tong video na to kung na-miss nyo itong si Ate Kat. Diba? I-like nyo o i-share nyo tong video na to kung na-miss nyo si Ate Kat. Para doon sa mga congressman, meron bang congressman dito na na bumibira dito kay walang kwenta na to Dapat ilagay natin yung dalawang maganda sa frame. Yan, dito ka sa tabi ko, Ate Kat. Yan, okay. Mas maganda si Jude Asidre, pangit ng tabas ng pagmumukha nun Liitan natin ng konti ito. Isug natin dito to. Para itong ating dalawang bisita ngayong araw na to si Ate Pam, si Achim Pam, makakaano ho natin. Busy lang siya kasi iniintay ko ho siya Hintay ho natin. Magkakaroon ho tayo ng sabayang balita. Eto, pakinggan ho muna natin itong si Ate Kat. Ate Kat, nandiyan si Pastor Kibuloy, itong si BP Sara, nakaturo si BP. Alam nyo na ibig sabihin niya, mag-subscribe na kayo. Dinuduro na kayo ni BP, ayaw nyo kung mag-subscribe. ingay na nagsasalita sa mga nangyayari sa ating bayan. Alam mo, okay lang kung yung dinadown or tinatanggal na account ay mga peke. Peke ang pinopost, hindi makatotohanan. But sa aking pananaw at sa aking opinion, ang mga dinadown na account ay mga nagsasabi lamang ng mga katotohanan based sa nakikita natin sa mainstream media na pinapalabas. Yung isa na lang is yung mga hearing natin sa House of Representatives. So, doon, kung ano yung pinopost nila, binabase lang nila doon sa mga nakikita natin sa mga news. Hindi naman sila nanguhula or hindi naman sila nagsisinungaling. Buti pa tong si Ate Kat nakakaintindi. Nakita nyo naman yung balita na ginawan natin ng komentary ginawan natin ng hanas galing sa News 5 at galing sa UNTV. Hindi ho tayo nag-iimbento. Tama ho sinasabi nitong si Ate Kat. Ate Kat, balagbag pa. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na ito lahat ho ng mga pinupost ng mga karamihan ho doon ay kababaihan. Yung mga babae hong yan ay mga professional na may mga sariling mga trabaho, may mga anak at may mga pamilya. Mga disenteng babae. Hindi ho sila magnanakaw. And karamihan ho sa kanila kasi nakilala ko ho sila. Ang karamihan ho sa kanila ay hindi ho nagmo-monetize diyan sa kanilang mga ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit naman nagmo-monetize sila, trabaho yun. Tsaka, yun ho ang kanilang racket, ika nga. Basically, sabi ko nga, batuhin nyo ho ng bato sino man sa tingin nyong hindi kayo makasalanan. 'Di ba?
ano yan cast the first stone kung sa tingin mong wala kang kasalanan. Kung sa tingin nyo rin, katulad dyan sa House of Representatives, kung sa tingin nyo na may kasinungalingan at walang basihan ang mga pinupost ng mga tao or sa social media, kasuhan nyo ho. Ganun lang kasimple. Yung isa pa ho na aking panawagan sa House of Representatives is kung wala ho kayong intensyon na patahimikin ang mga boses na lumalaban or dapat inilalaban ang katuwiran or tama dahil gusto na ipaglaban ng bayan, yung karapatan ng ating bayan. Kasi yung mga maling gawain na nakikita natin katulad ng mga pag-abuso sa kabaw ng bayan, ang mga nawawalang flood control projects natin, ang hindi pagbigay ng budget sa PhilHealth, di ba? Yung BICAM na lang ho, di ba? BICAM, we call it BICAM scandal kasi scandalous naman talaga yung dating nun na napirmahan ng ating presidente na nung dumating sa ating presidente na fill in na yung blanco dun sa BICAM na hindi lang naman ang anti-admin ang nagsabi na may mga blanco dun, kundi meron ding kumukontra sa Duterte na nagsabi ng mga congressman na may mga blanco sa BICAM, di po ba? So ako alam ko na ang Panginoon nakikita naman lahat ng ito. At ang Panginoon ay may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Siya rin ho ang maglalantad ng katotohanan. At pag siya na po ang nagdesisyon kung ano na yung dapat mangyari sa ating bansa, hindi na ho ito mapipigilan. Kahit ho gaano karami pa Lloyd, dyan, kahit ho gaano karami ang pera ng sino man na nanunubok na patahimikin yung mga taong malakas ang loob upang magsalita at mag-share or makapag-explain ng tama dahil sa kanilang pagkakaintindi ay may maling ginagawa ang ating mga leader dito sa ating bansa ay gusto pa nilang patahimikin. Wala na ho tayong freedom. Nasisira na ho ang demokrasya sa ating bansa kasi pinipilit ho nila tayong what do you call this? Tapalan ating mga bibig at tumigil na magsalita against the government. Napakamali naman po yun. Freedom of speech ay ating, kaya nga ho tayo, we're in a democratic country so we can fight for what is right and what is just. Diba? And ang ating mga leader, again, naintindihan ko po, yung iba, nasasaktan, pero again, umupo po kayo dyan sa inyong posisyon kasi ang pangako nyo ho, nung bago ho, tumatakbo katulad ngayong eleksyon, typical, lahat ng kandidato mabait. Lahat ng kandidato, kulang na lang halikan yung puwet ng mamamayang Pilipino, mag-promise ng kung ano-ano, pero pag once nakaupo, nakita nyo ho, dapat ho, ang inyong mga boboto ay hindi pwedeng maging puppet, hindi ho takot na ipaglaban ang tama, hindi ho ang priority is manatili sa posisyon kaya sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at kapakanan ng ating bayan rather than protekta ng kanilang sarili at kanilang posisyon. Kasi ang totoong matinong leader or politiko ay ang kanyang loyalty ay dapat nasa mamamayang Pilipino at sa ating bansa, hindi po sa ibang tao. Yun po ang politiko may integridad at prinsipyo. So, alam niyo, nakakalungkot kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon is, yun yung nakita nating mga leader ngayon na nawalan ng principles and nawalan ng integridad. Kasi gusto nilang isave yung kanilang sarili. Hindi nila sinalba yung kapakanan ng ating bayan. yun. So, alam mo, Yung pagka nagsasalita itong si Ma'am Cathy B, ramdam ho natin yung hugot Yung tipong wala siyang vested interest no? Yung pag ba nakaupo ang mga Duterte, ano ba makukuha sa kanila yun? Ano ba makukuha niya? Wala namang pwesto ko. Ngayon pa nga lang, talagang ano lang ho talaga pagmamahal sa bansa at yung hugot ho niya, yung mga pinaggagawang kabalbalan ng bangag admin na to, yung mga nakapaligid doon sa kanyang partner dati, yung ginawa sa kanya, nakikita niyang ginagawa ngayon sa sambayan ng Pilipino, kaya hindi ho niya mapigilan yung kanyang sarili.
Di ba? Tuloy. Ako naman, naniniwala ako na ang tao naman may puso. It's a matter of saan mo gustong gamitin. Yung puso mo ba, yung utak mo, o yung bulsa mo? Diba? Eh, naniniwala ako kapag ang isang tao ay malapit sa Panginoon, hindi ho siya mababayaran. Hindi rin ho mababagong principle niya at saka integrity niya. So ako, ang aking masasabi lamang dyan sa mga ating kongresista na nag-iimbita sa mga malalakas ang loob na i-correct or batikusin yung mga maling nakikita sa ating bayan or gawain ng mga leader natin sa ating bansa. Kung ang inyong intensyon ay hindi sila i-contempt or i-detain, ako na ho ang nagsasabi sa inyo na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo, but rather equal grounds. Again, sa ating mga congressmen, kung ang intention nyo po ay hindi i-detain or i-contempt ang ating mga influencers, vloggers, or bloggers, at gusto lang nyo magkausap sila, at kahit kung magmurahan kayo, magsigawan kayo, at masabi nyo ho lahat ng sama ng loob nyo, at ganun din ho ang mga vloggers and influencers ng harapang debate at pag-uusap, wag ho sa Kongreso, wag ho sa House of Representatives, but sa labas ho na hindi ninyo teritoryo, so para ho equal ang ating karapatan. Dahil ho dyan sa Kongreso, sa dami-dami na hong naimbita ng House of Representatives na yung na-hearing na kapag hindi nyo nagustuhan ang sagot ay inyong kino-contempt, lalo na pag mainit ang inyong ulo, hindi nyo pinapakinggan ang kanilang mga opinion. At sa base ho sa aming mga napanood at kahit napanood ko at nakikita ko sa hearing, nakikita naman ho namin saan pupunta ang pagpunta dyan. So again po, ulitin ko, sa mga ating kongresista, kung ang inyong intensyon is matuto at maituwid ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakamali ninyo, dapat ho, hindi ho kayo tatanggi sa aking offer na makipag-usap sa isang lugar na hindi sa labas ng House of Representatives. Diyan pupunta tayo dyan. Kung pupunta si Ma'am Cathy B, pupunta tayo dyan. Dapat to kung magkakaroon man ng pag-uusap, ha? Kaya ang issue ng fake news na yan. Huwag na dali sa House of Representatives. Magkaroon ng isang pagtitipon, mga vlogger side, mga iyaking congressman side. Yun lang naman yun eh. Yung mga iyaking congressman masyadong mga isip bata ka nga. O, tuloy. Ako po mag-host ng kung gusto niyo po talagang makipagdebate, makipag-usap. Sa birthday ko, ma'am, ako mag-host, ha? Itong si Ate Atching Pamela at itong si Ate Cathy, iimbitahan ko ho yan. Sa birthday ko. Pupunta daw ho sila. Kayo, iimbitahan ko kayo lahat. Pero yung mga hindi na nagsabutan. Kaya, sa birthday ko, invited kayo ng mga tropa natin. Tsaka yung si JJ Barra, tsaka yung si Estrada. Invite nyo. Pero papamerienda lang naman tayo. Papamerienda. Punta kayo punta ka sa birthday ko. Invited mo kayo lahat. At maintindihan ang isa't isa. Kasi bilang leader, dapat ho nakikinig po kayo sa mamamayang Pilipino dahil ang inyong prioridad dapat ay ang pagsilbihan ng mamamayang Pilipino at i-priority ang kapakanan ng ating bansa. God bless po, pasensya na, talagang halata. Grabe, wala namang halata. Si Ate talaga, si Ate Kat talaga. Partida, may sakit pa siya sa lagay na yan, ha? Diba? Paano na lang pagka wala pa sa sakit, diba? Diyan pa lang talagang, di ba meron silang resemblance nitong si BP Sara, no? Kaya malapit talaga ang loob ko dito kay kay Ate Sara, dito kay Ate Cathy. Hindi pong ganda, no? Marami sila.
Yan si pagka maganda usapan, yan si PH, mabilis pa siya. Ay, maraming salamat po mga kababayan. Ay, mga magko-comment na naman yan sa baba. Hindi naman, ina-appreciate lang ho natin yung mga, kumbaga yung biyayang ibinigay ng may kapal. Diyan sa mga ano na yan, diyan sa mga ali na yan, ika nga. Ali na, maganda pa rin. So, ulit, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Mabuhay! Maraming salamat, Ma'am KTV. Maraming salamat, Cesar Chavez. Kung di dahil kay Cesar Chavez, wala tayong pag-uusapan. Diba? Kaya pasalamatan ho natin si Cesar Chavez. Pasalamatan din ho natin yung si Jake Asigre. Dahil sa mga kabubuhan nila, meron ho tayong pinag-uusapan dito sa PH. Maraming salamat to. Mahal natin ang Pilipinas. Kung di nyo para panood itong video na to, ito, sa baba. Click nyo lang ho yan. Para talagang matindi ho ang pagiging updated nyo, ika nga.